Tayo darako sa ating pagbubulay-bulay, meditation natin sa prayer at magsisimula tayo sa salita ng Panginoon. Ito ibabatay natin sa Psalms chapter 1. Nais kong pag-aralan natin ito verse by verse at napakahalaga po na malaman natin ito. So, magsimula tayo sa chapter 1 verse 1. At simulan natin ang ating pag-aaral sa talatang ito na may kaugnayan din na dapat natin ipag-pray. Ano man ang may bibigay na lesson dito, ay ipanalangin natin para sa iglesia, para sa mga miyembro, at para sa ating lahat. Ganito ang sabi sa verse 1, "Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya." So pinamagatan kong itong ugali ng mga tunay na pinagpala at marami tayong maipagpipray dito. Maraming salamat at tayo manalangin sa Panginoon. Maraming salamat po o Diyos sa iyo pong pagsama sa amin sa gabing ito. Ito'y bahagi po ng iyong kalooban na kami po'y magkaisa upang dumulog sa inyo sa pagsamba sa pamamagitan po ng pananalangin ng inyo pong mga tao. Samahan nyo kami, Panginoon, at turuan nyo kami ng mga katotohanan na aming pong mapag-aaralan ngayong gabi dito po sa Salmo 1, versikulo 1, na ito po ay tumutukoy sa pagiging mapalad ng isang taong matuwid. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, ang Psalms chapter 1, ito yung pambungad na pinto para sa buong salmo sa ating Bible. Psalms hanggang Psalms 150, ito yung pinaka-pintuan ng dalawang uri o dalawang daan. Kung si Pastor Rolly, ang tawag niya rito, ito yung presidential car o presidential number na number 1. Ito naman ay pinto para sa dalawang klase ng daan. Una, may daan po ng isang matuwid at pangalawa, daan ng masama. So dito ang layunin ng salmista ni Haring David o sino man ang may akda nito ay upang turuan ang mga tao ng tamang pamumuhay upang lumakad sa landas na kinalulugdan ng Diyos. Yan ang layunin talaga. Sa simula pa lamang ng mga psalmo ay turuan ang lahat ng mga tao, lalo na ang mga hinirang ng Diyos kung paano mamuhay na lumalakad sa landas ng kinalulugdan ng Diyos. At dito ituturo na ang tunay na pagpapala ay ang paglayo sa impluensya ng kasamaan at sa pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat nasa kalooban ng Diyos. So ito yung layunin, unang layunin ng Salmo 1. So dito, tignan natin ano bang katangian ng taong pinagpala. Ano ang mga katangian ng taong pinagpala? Dito sa verse 1, makikita naman natin napakalinaw ang tatlong katangian. Una, ang tunay na pinagpala ay hindi lumalakad sa payo ng masama. Ating basahin ang ating talata. Ang sabi, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. So, sino ang tinutukoy dito ng mga mapapalad na tao? Now, ayon po dito sa salita ng Panginoon ay ang mga hinirang ng Diyos, ang mga tao ng Diyos na dapat sila ay lumakad sa lakad ng mga mapapalad. Sila ay mga mapapalad na sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin ng mapalad, maligaya. Pinagpala, blessed. Pero ang tawag dyan ay maligaya. Ang kaligayahan nito, mga kapatid, ay biyayang kaloob ng Diyos nung ang tao ay kanyang tawagin sa kaligtasan. Hindi ito pansamantalang kaligayahan na nakukuha sa swerte, nakukuha sa pansamantalang kayamanan
o sa mga biruan, masasaya, maligaya sila rito. Ito ay biyaya ng Diyos, kaloob ito, biyayang kaloob ito sa bawat mananampalataya na sila'y mayroong totoong kaligayahan. Hindi ito temporaryong kaligayahan, ito'y kaloob sa atin simula nung tayo po ay maligtas. Kaya nga, wag silang, ang mga mapalad na taong to, wag silang palinlang sa paraan ng kaligayahan ng mundo. Yan ang tinuturo sa atin na dapat tayong umiwas sa paraan ng mundo. Na pag sinabing paglakad sa payo, na ang isang mapalad ay hindi lumalakad sa payo na masama, ang ibig sabihin ng paglakad sa payo, ito'y nagpapakita ng sang-ayon sa usapin o payo, salita ng mga unbelievers, ng mga masama. Ang masama dyan, hindi naman yung kriminal, kundi tumutukoy sa mga hindi mananampalataya. Sila po ay mga ganap na masama. So, hindi po magiging mapalad ang isang Kristiyano na lumalakad sa payo ng masama. Kinukuha ng mga sinners yung isipan ng mga Kristiyano na sila ay binobola o sila ay talagang dinadaya. Kaya nga mapalad, mananatiling mapalad ang mga taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Hindi ito isang gawang parang binibiro lamang. Ang pagiging mapalad ay ang pag-iwas, pagputol, pagtigil, makinig sa payo ng mga masama. Tayo, hindi tayo makakaiwas dyan dahil nandito po tayo sa libutan, mga kaibigan natin, mga unbelievers. Sila po ay totally depraved, masama sila. Hindi sa ugali, kundi sa kanilang likas na pagkatao, sila ay puno ng kasalanan, so sila ay mga depraved. Hindi tayo dapat lumakad sa payo, ibig sabihin, umaksyon na mamuhay ayon sa kanilang payo. Ang payo ng masama o unbeliever ay laging taliwas sa kalooban ng Diyos. Laging taliwas. At marami sa atin, napapasunod tayo sa kanilang mga payo, sa kanilang mga pinaniniwalaan, kanilang doktrina, dahil hindi natin gusto na sila'y mapahiya. Naalala ko tuloy si Danny Barsibal. Barsibal ba yun? Na ang hangarin niya ay makakabig ng kanyang mga barkada. Naalala ko si Barsibal o si JR ba yun na para makuha niya yung kanyang mga kabarkada, pupuntahan siya. Pupuntahan niya yun, kakaibaganin niya. Kaso lang, nagiinuman. Ngayon, ang payo nitong mga barkada niya, para makuha mo kami, kailangan mo po ka muna, makisama ka. Magandang kanilang ang kanilang mga salita. Pagkatapos tumikim ka. Kung paano kami maniniwala sa iyo kung hindi ka mismo makikisama sa amin? Panentang gini Danny Barsibal, pero bandang huli talagang naakit siya sa mga pananalita nitong mga kabarkada niya. At bandang huli, siya yung nagsusuka nung umalis kasi nalasing. Minsan tayo rin, dahil hindi natin maiwasan ng taong nasa kabahay natin, mas naniniwala tayo sa kanya kaysa sa kalooban ng Diyos, para walang away, pinagbibigyan natin. Kaya nga, dapat tayong mga Kristiyano rin, piliin natin ang ating mga kaibigan. Piliin natin mga kaibigan at ang kanilang mga payo na umaakay sa atin sa kawalang kalooban ng Diyos. Dapat may mga kaibigan tayo kung sino yung aakayin ka sa kabanalan at hindi sa kasalanan. Kaya maraming Kristiyano ang namumuhay sa hindi pagkamapalad. Wala sa kanilang kaligayahang totoo. Pero ang katangian ng isang mapalad o pinagpala ay hindi lumalakad sa payo ng masama. Ikalawa, mababasa natin sa ating teksto, ang sabi, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni
tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. So ikalawa, ang tunay na pinagpala ay hindi tumatayo sa daan ng makasalanan. Ano po ibig sabihin ng tumatayo sa daan ng makasalanan? Pag sinabing tumayo ka sa daan ng makasalanan, ito'y tanda ng pakikiisa sa kanilang gawa. Nakikiisa tayo. So, mahirap kung tayo'y nakikiisa sa kanilang mga gawa. Tulad ng isang Kristiyano, dati siyang mabilis lumakad kapag nadadaanan niya yung kanyang mga dating barkada. Mabilis. Pero habang tumatagal, parang layunin din niya tulad kay Barsibal na makaakay ng mga kabarkada hanggang siya tumigil. Tumayo na siya sa kanilang kalagitnaan. At bandang huli, kasama na siya, umiinom din. Hindi siya nakatayo sa kanyang pananampalataya. So, ang ibig sabihin sa atin, iwasan natin ang mga gawain na mga humahadlang sa ating paglago sa pananampalataya. Huwag tayong tumayo o makiisa sa kanila. Kailangan manindigan tayo sa ating pamumuhay sa kabanalan, sanctification. Kailangan magpursigi tayo, magtiyaga tayo na lumago sa ating pananampalataya upang mapanatili ang buhay ng pagiging isang pinagpala. So ano yung katangian ng isang pinagpalang tao? Una, hindi siya lumalakad sa payo ng mga masama. Ikalawa, hindi siya tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Then, ikatlo, ang tunay na pinagpala ay hindi umuupo sa upuan ng manunuya. So nakita niyo yung simula ng taong Kristiyano, una, dumidinig siya sa payo. Pagkatapos, dahil siya ay tumanggap sa payo, siya ay tumatayo na kasama nila. At pagkatapos niyan, siya ay umuupo na. Pero ang tunay na pinagpala ay hindi lumalakad sa payo, hindi tumatayo sa daan ng masama, at pangatlo, hindi umuupo sa upuan ng manunuya. Sabi ng ating teksto, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga manunuya. Yan yung katapusan. Ang manunuya ay yung mga taong nagtatawa. Nagtatawa, lumalapastangan sa mga bagay tungkol sa Diyos. Andiyan yung biruan, andiyan yung paninira ng mga grupo o ng mga mananampalataya, iglesia, o maaring mismong kapwa-tao ay talagang sinisiraan. Nanunuya sila. Tulad ng isang estudyante sa paaralan, sa simula, siya ay diskurso siya sa mga sobrang biruan ng mga magkakaeskwela. Ipinaglalaban niya ang katwiran. Hindi siya lumalahok. Ngunit habang tumatagal, nasanay na siya sa ganong biruan. Nasanay na siya sa ganong klaseng usapan hanggang sa dumating ang punto na siya mismo ay natutong manghamak ng kapwa. At pagkatapos nung sila'y makapanghamak ng kapwa nila kay eskwela, pinagtatawanan nila ito. Hanggang sa bandang huli, baliwala na sa kanya ang mga biruan at paninira hanggang sa siraan pati ang kanyang pananampalataya. Nasanay na siya, gumaganti siya sa relihiyon ng iba, nawawala na siya sa totoo niyang kalagayan bilang anak ng Diyos.
Kaya nga, napakahirap po kung simulan nating lumakad sa payo, pakinggan natin ang usapan ng hindi mananampalataya. Pagkatapos tumatayo na tayong kasama nila at pagkatapos umuupo na tayo, kasama na tayong naninira ng pananampalataya at mga bagay tungkol sa Diyos. So, anong leksyon doon? Huwag tayo makisama sa mga taong hinahamak ang mga bagay tungkol sa Diyos. Pagbibiro. Kung minsan, pag tayo ay matagal nang hindi nakita ng ating mga kaibigan, barkada, at kapag biniro ka tungkol sa iyong katayuan, katulad sa akin, ang tawag nila, Father Boy. Nung una, gumaganti ako ng galit at sisiraan ko yung kanilang paniniwala. Pero hindi magandang totoo. Kailangan talagang tumayo tayo sa ating pananampalataya. Kung sinong tinagang Father, sabi mo, praise God, ang Diyos lang nakakalam. Lagi nating ipagtanggol ang kababaan bilang isang pinagpala ng Diyos. So ang tunay na pagpapala ay hindi nakasalalay sa kasamahan, sa yaman, o sa kasikatan, kundi sa pag-iwas sa kasalanan at pagsunod sa Diyos. Iyon ang totoong kaligayahan. Kaligayahan natin hindi pang sanlibutan o panlabas. Yan ay biyayang kaloob ng Diyos sa atin na diyan tayo dapat mamuhay. Sa ating isipan, sa ating puso, at sa ating mga gawa. So ang taong lumalayo sa payo ng masasama, sa daan ng makasalanan at sa upuan ng mga manlilibak, ay nakakaranas ng kaligayahan at kapayapaan na mula lamang sa Diyos. Yun ang totoong kaligayahan natin. Kahit wala kang pera, kahit na trabaho wala, pero ang kaligayahan natin hindi mawawala dahil lumalakad pa rin tayo sa pananampalataya. So nasaan ang daan? Anong daan ang nilalakaran mo ngayon, mga kapatid? Nasaan ka ngayon sa daan? Sa daan ng matuwid, pinagpala, o sa daan ng masama? Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa pambungad na talata, sa pambungad na pintuan ng salmo, ng lahat ng salmo. Sapagkat dito pa lamang, Lord, ipinapahayag ninyo ang ugali ng totoong mga tao ninyo na mga mapapalad na hindi lumalakad sa payo ng masama, hindi tumatayo sa daan ng mga makasalanan at hindi umuupo sa upuan ng mga manunuya. Kaya salamat, Ama, nawa ito'y baunin namin sa aming buhay upang sa ganon manatili ang kapayapaan at pagpapala na taglay namin mula sa inyong biyaya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.